mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, pag-usapan natin na mainit, grabe to ha. Ewan ko lang kung ano ha. Kung tawag dito, kung masisilip si ano nito. Oy, nandito na yung kape natin. Thank you sa kupi. Oo, eto nga daw ay mukhang makakasuhan si Kimbo ng hindi ko alam kung anong klaseng kaso ang pero mukhang makakasuhan daw si Kimbo dahil sa hindi niya pagsagot sa mga katanungan nung nakaraan about sa hearing na to. Ay, naku po! Ay, sorry. At ito syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw at please no escape ads, So eto na nga, asan na yun? Play na natin. Ito. Plunder case kay Kimbo. Lagot na. Tuloy-tuloy ang karma ni Kimbo. Naku. Tuloy-tuloy ang karma ni Kimbo. Naku po, ano ba nangyayari na sa'yo, Kimbo? Yan kasi, puro ka kasi Kimbo. Grabe, simula nung, sa kagaya na sinabi ko, simula nung parang nahalata ng taong bayan na itong si Kong Kimbo ng Marikina ay medyo parang parang bias sa mga katanungan at sa noong hearing with 17 Ulupong and 1 BP Sara, 'di ba? Yung 17 17 versus 1 na nangyaring hearing doon talaga lumabas at nagalit ang taong bayan dito kay Kimbo dahil medyo may pagkabayas. May pagkabayas yung kanyang mga tanungan at eto nga, so nakahanap siya ng katapat. Nandito naman si Kong Herrera. Oo, at ito may sinabi din si Attorney Panelo tungkol dito, napahiya sa maling sagot si Kimbo, si Congresswoman Kimbo kay Congresswoman Herrera. So ito, panoorin muna natin etong plunder case kay Kimbo. Ano kaya ito? Ito ba ay totoo? At maaari nga talaga dahil hindi niya nga nasagot. So play natin. Nangangamoy kasong plunder si Stella Wamos Kimbo dahil sa kanyang hindi maipaliwanag at walang matinong kasagutan tungkol sa bilyong-bilyong budget kung papaano ito gagastusin at saan ito ginastos at bakit may natitira pang budget at nagpanukala pang gastusin sa 2025. Para saan ito? Kimbo, nangangamoy plunder na yan. Tandaan, matatapos din ang termino ni BBM. Ilan kayo dyan ang magkakaproblema sa hinaharap? Interpellation pa nga lang. Nangaka na. Hala, hindi ka na makatulog yan. Hindi pa tapos si VP Sara sa inyo. Maraming bala yon sa mga bandarambong ninyo. Naku po. Plenary session on 2025 budget. Si Representative Bernadette Herrera at Representative Arlene Blosas pa lang ang nagtatanong. Namimilipit na si Congresswoman Starlet. New Old Spot. Oh, yan yun! Bakit may new All Star na lumabas doon, Grabe din yun. Hindi, alam nyo alam nyo may parang may mangyayaring historical or may book of record na naman na magaganap pag dumating ang panahon na matapos na po ang termino ni Ma'am Tuloy ni BBM. Pag natapos yung termino, parang ang daming makakasuhan at ang daming makukulong na mga congresswoman at congressman. Gago! Nako po, delikado to. Hindi lang natin masyadong pero yan din ang nakikita ko sa mga iba't ibang comment section na pagtapos ng termino ni BBM at kapag nakaupo na bilang presidente si BP Sara,
o etong si Basti, si Mayor Basti Duterte, kung sino man sa mga Duterte ang makaupo sa darating na 2028 presidential election, talagang maraming kakamot sa ulo, maraming mga ngamote, maraming talagang himas rehas. Dahil hindi naman natin may tatago yung ginawa nila na pangbabalahura sa mga Duterte, especially to BP Sara and PRRD, no, na kung saan kung ano-anong issue na lang ang binabato sa kanila na dapat nilang harapin nga ay yung mga nangyayaring issue dito sa Pilipinas, pero ang nangyayari mas hinaharap nila or mas inuuna nila yung kasiraan ng mga Duterte kaysa gampanan nila ang kanilang mga trabaho na karapat-dapat nilang at yun ang pinangakuan nila sa taong bayan. So ito, panoorin natin. Sa Alabastro Kimbo, hindi niya malaman kung sasabog na ang pantog niya o uubos siya na may kasamang gumalgal na plema. Understandably so, defending a national spending coated with billions of prospective plunder and graft is a no-mean undertaking for a lady clothed with suspected fruits of bad gratuities. Akala ko ba matalino si Kimbo at bilib na bilib ang mga pinks at talyanista sa kanya? Ang bobo ng analogies niya about earmarked revenues and comparing it to savings accounts sa bangko. Pag hindi na kaya ipinapasa sa Department of Justice to get a legal opinion or magsampa na lang daw ng reklamo sa Supreme Court. LOL. Opinion naman ng accounting expert na si Edwin Hamora. Stella Kimbo, summa cum laude. How Congresswoman Herrera schooled the budget chair on Graft 101. Oh, Stella Kimbo, the pride of summa cum laude, chair of the budget committee and apparently master of analogies that make zero sense. Hindi, alam nyo, ito lang itong nangyayari ngayon kay Stella Kimbo, itong pag-chok niya dito kay or sa mga hindi niya nasagot na katanungan kay Congresswoman Herrera, talagang ganitong-ganito ang talagang pinaranas sa kanya mismo, no, yung kung ano yung ginawa nila kay BP Sara. So may pagkakaiba kasi yung ginawa nila kay BP Sara ay nasagot naman ng maayos ni BP Sara yung mga katanungan nila. Yung nga lang ang pinakamali doon ay hindi naman inaccept or hindi naman tinanggap yung nung mga nagtanong yung sagot ni BP Sara. Dito naman sa kaso sa nangyari kay Stella Kimbo at kay Herrera ay hindi talaga nasagot ng maayos or hindi talaga nasagot ni Kimbo yung mga katanungan ni Congresswoman Herrera, kaya talagang nagka-leche-leche na. Ngayon, ang mangyayari dito, baka mag-away ang chief, ano ba yung tinuturo niya? Justice, ano ba yan? Tapos inaano niya lang sa Supreme Court. Baka mamaya gawin nga nila, nangyari ka, may kaso ka, Stella, okay? Tuloy. When Congresswoman Herrera asked her for the legal basis of using earmarked revenue for something else, what does our brilliant chair do? She doesn't talk about the law. Oh no, that's for mere mortals. Instead, she dazzles us with a banking analogy. Because government funds and your personal bank account are totally the same thing, right? According to Stella, using earmarked government funds for another project is like depositing money in a bank. You deposit it, the bank uses it without your knowledge. Wow, comforting. And when you're ready to withdraw, voila, the bank just hands it back. Simple, right? Except, dear Stella, the problem is this. In the real world, government funds are governed by laws, not by bank rules. You can't just shuffle them around like a poker dealer in a casino, hoping nobody notices. That's not called smart budgeting. It's called graft. And let's not forget how Congresswoman Herrera hit back like a pro. I'm not asking for the practice. I'm asking for the legal basis. Because laws matter in government. But sure, Stella, go ahead and keep pretending that public funds are like monopoly money in a never-ending game where nobody cares as long as you give it back. Unbelievable. Summa cum laude, budget chair, and apparently still can't grasp that misusing earmarked revenue is how scandals get born, not how funds get used wisely.
Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon si Mr. Blue-Talker patungkol sa sinabi ni Romualdez na hindi daw nila itotolerate ang pagka-hypocrite. Alam nyo ito maraming mga Pilipino na talagang mas pinipili nila yung mga politiko na may mga mataas na pinag-aralan. Yun ang kadalasan, katulad niya nila si Raulong Manuel. Ay, pala, mali. Sila Raul Manuel. Bakit may si Raulo? Ni Raul Manuel, di ba? Summa cum laude yun. So ngayon, ewan ko lang kung tama yung pagkakaintindi ko. Etong si Stella Kimbo ay isa rin summa cum laude. Alam nyo tututusin, hindi natin kailangan yung sobrang tatalino ng mga politiko Kasi kadalasan yan yung mga magagaling magnakaw ng kaban ng bayan Oo, mas talagang mas mautak yung mga yan kung paano paikot-ikutin ng mga Pilipino para hindi mahalata yung pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Hindi ko sinasabi na si Stella Kimbo, si Raul Manuel yung tinutukoy ko dito. Sinasabi ko lang na kadalasan sa mga ugali ng mga Pilipino na mas pinipili nila yon. Kasi diba katulad lang Senator Robin, yung mga yung mga bumabatikos kay Senator Robin kesyo yung yung English puro daw Tagalog, parang bano daw na senator, pero wag ka yung si Senator Robin kahit ganun lang yun, at least yun may bayag. Yung iba dyan may bayag ba? Hanggang ngayon wala pa rin nata yung health political test nila. Tutusin nga, natabunan na nga yun. Natabunan sa issue ni KOJC, sa issue ni Mayor Go, sa war on drug. Ang dami nila. Wala tayong magagawa. So ito, putulin na natin. Lipat tayo dito kay Attorney Paul Panelo. Ito yung sinabi na Attorney Paul Panelo na kung saan ay talagang nadurog si Stella Kimbo dito kay Congresswoman Herrera. So ito, panoorin po natin. Liberation dyan sa House, patungkol dun sa paggamit ng funds. So, ang ganda-ganda naman ni Mama Ana. Mama Ana, ganda-ganda mo dito. Binanatan mo si VP Sara Duterte. Ngayon, bumalik sa'yo ang banat. ATT Panelo kay Congresswoman Kimbo. Play na. Kasi, alam mo sasabi sa discussion ng dalawang babatas. Kitang-kita mo yung diferensya ng dalawa. Yung isa, si Kong Herrera, nag-aral, preparado. Ito naman si Kong Stella, tataranta, di malaman ko na isasagot niya, mali-mali ang mga sagot. Tama naman yung punto ni Congressman Herrera. Yung unang subject matter, accounting, yung hinihingi niya accounting, kailangan alam natin, dapat may report, bakit walang report? Yung pangalawa naman, anong legal basis mo nga naman? Hindi naman masagot-sagot. Tsaka may napansin ako yata kay Kong Stella. Ano yun? Bakit nawawala yata yung necklace? Kasi yung necklace, nakita ko sa social media, sinong. Ay, lako, Attorney Paul Panelo. Isa ka rin si Raulo talaga din. Gago! Oo alam nyo simula nung nag-trending yung mga alahas ni Congresswoman Stella Kimbo, ay talagang hindi na rin natin nakikita yung mga Hermes niya. Yung mga relos niya na nagkakahalaga ng milyones. At ngayon ay nakikita ng taong bayan at nahalata na bakit hindi niya nasuot-suot. Bakit na yung mga bracelet niya, pati yung yung dito, anong tawag doon, necklace ba yun, na nagkakahalaga ng magkano ba yun? Andito yun sa ewan ko lang kung naitabi ko, pero nakita niyo naman na siguro may post doon ng araan na nasa milyon din daw pala yun. Grabe, hindi lang pala relo. Oo, kundi pati yung sa yung customized band din. Alam nyo, paulit-ulit ho namin sinasabi, walang problema na meron silang ganung mga gamit. May relo sila kahit 10 milyon pa ang halaga niyan o 1 bilyon ng halaga niyan, walang problema. Ang pinoproblema lang dito at kine-question ng taong bayan, kung saan galing yung pera na pinambili nun. Yun yung pinakakatanungan ng taong bayan dito, kung yun ba ay sa sarili niyang pera o yun ba ay
dahil simula nung naging congresswoman si Estela Quimbo ay mayaman na talaga or bilyonarya. Kasi mga ganung mga kamamahal na mga gamit ay makikita mo yan at maano mo yan sa isang bilyonarya. Hindi milyonarya ha, bilyonarya. Yun nga ay natuklasan ng taong bayan na hindi naman ganun kayaman itong sila Estela Quimbo at yung asawa niya. Hindi naman ganun kalaki yung kanilang tawag dito, salary deduction. Mali. Ang kanilang kinikita or kanilang yaman, di ba? So kaya na curious at nagtaka ang taong bayan na saan nanggagaling pera mo? Kung hindi ka naman mayaman, saan nanggaling pera mo na pambili ng mga mamahaling relo at bag? So sa madaling salita ay talagang kahit sino mapapaisip na galing talaga sa kaban ng bayan yan. Isa nga pa ba kukuha ng pera, di ba? Gago! Ngayon, ito ay napapansin ultimo ni Attorney Palpanero na bakit nawala yung necklace tsaka yung mga relo at yung mga baggages na ubod ng mamahal. Ito, play natin. Sinum. Sabi niya niyan, I forgot the name of the brand. Pinalabas ngayon yung parehong necklace. Alam mo kung magkano yung necklace? Millions. 1.7.200. Biro mo. Actually, nagkalat sa social media, earrings, yung necklace, and yung watch. Lahat branded eh. Maabot sa... Even yung mga suot ilang million yung suit niya. Hindi, ang pinakapunto yata ng mga komentaryo, teka muna, saan mo naman pinagkukuha yung pera yan? Teacher ka lang dati. Dati nagta-tricycle daw, jeep. Suddenly, customize yung van. Pinakita eh. Tapos, ang ganda ng mga suot. Di ba? Hindi ako nagkamali. Talagang nagtaka rin ng taong bayan na bakit ganun? At hindi naman sa minamaliit natin ng mga teacher, mga guro, mga natin yun. Isa yan sa mga bayani ng Pilipinas, yung mga guro na yan. No? Hindi naman natin nilalait yung kanilang estado ng kanilang trabaho. Ang pinag-uusapan kasi dito is mapapaisip ka, isa kang dating teacher na nag-congresswoman. So, saan mo nakuha yung Saan mo nakuha yung mga pambili mo ng mga mamahaling kagamitan? Mamahaling mga alahas. Yun yung yun yung tinatanong ng mga Pilipino ngayon na hanggang ngayon hindi pa rin masagot-sagot ni Congresswoman Estela Quimbo. Alam niyo, Ma'am Estela Quimbo, mas maganda para matapos yung issue na yan kasi hindi talaga kayo tatantanan ng taong bayan. Hindi kayo tatantanan ng taong bayan dahil una-una pera ho nila yan. So ngayon, ang pinakatanong ho dyan, saan nga po ba ninyo kinukuha ang pera na pambili ng mga gamit nyo? Kami, wala naman ho kaming pakialam. Kung sa sarili nyo naman, kung gusto mong halimbawa, sa sarili nyo nga talagang pera, yung pinambibili nyo ng mga alas nyo, deserve nyo yan dahil una-una, pera nyo naman yan. Pero kapag pera ng taong bayan yan, natural, talagang questionin ho talaga namin yan. So ito, play pa natin. Saka, if you notice, every time may congressional hearing, parang nagpa-passion show siya eh. Di ba? Okay lang yan kung passion. Hindi naman eh. Parang palagi siyang ate ng sola. Pero kitang-kita tuloy, ayan na nilang nakakarma. Binanatan mo ng binanatan si BP Sara ngayon, bumabalik sa iyo lahat ng banat. Yan ang problema niya. At yun naman din talaga ang totoo. No, yan nga yung sinasabi ko kanina na ang karma talaga is hindi tinatawag hindi na upgraded kundi talagang sobrang bilis na ng karma. So, siguro hindi rin nakalain ni Estela Quimbo na masisilip siya rito eh. Dahil alam nila kasi maraming mga bulag na mga politiko ngayon na sinasabi nila na sira na ang mga Duterte. Katulad lang yan ni Trillanes, di ba? Palagi sinasabi ni Trillanes na ang mga Duterte siraan na, wala nang lakas, wala nang supporters. At hindi lang si Trillanes, maraming mga politiko na ganyan ang tingin sa mga Duterte na mahina na, wala nang lakas, hindi na mananalo. Alam nyo, simulat sa pool, talagang pinamukha na nila sa mga Duterte yan na palagi nilang minamaliit sila
palaging minamaliit na ibang mga politiko, mga Duterte, pero bandang huli mas minamahal ng taong bayan at mas sinusuportahan ng taong bayan ang mga Duterte dahil ang mga Duterte ay may may napatunayan 'di ba? May napatunayan na, may nagawa na para sa bayan, lalong-lalo na si PRRD at itong si BP Sara. So talagang kahit anong paninira na nagagawa or ginagawa sa kanila waipik na. Siguro ito si Ma'am Stella Kimbo baka iniisip din yun na ay sige, banat-banatan ko to. Wala naman to Tsaka wala naman to at hindi malakas ang backer ko or malakas naman ako. Mas malakas ako dito kay BP Sara. O kaya hindi naman. Kaso, yun nga lang, maraming mga supporters ang mga Duterte supporters na mas talagang hinalungkat yung kanyang baho. Kitang-kita at may mga picture, may mga ebidensya na milyones ang kagamitan nito ni Ma'am Stella Kimbo. Kagaya ng sinabi ni Attorney Sal Panelo na parang nagpa-passion show si Ma'am Stella Kimbo kada may hearing. May hearing sila. No? So doon naman sa parang passion show, okay lang din naman yun. Kasi babae, syempre alam naman natin mga kababaihan, medyo may pagkamaarte talaga din yan sa mga pananamit. At kailangan lang, may mga ganong babae, yung passionista, yan kung tawagin. Pero sana naman sa kanila galing yun. Yung mga pera na yun, yung pinambibili ng mga mamahaling gamit, damit, bags, and relo, sa kanila galing, okay na okay, wala tayong pakialam nung pera naman nila. Ang masama nito, pera pala natin yun. At alam naman din natin na ang Marikina ay isa din naman din sa hirap ang maraming mga kababayan tayo dyan na hikahos din or naghihirap sa pamumuhay at medyo nahihirapan sa kanilang lugar dahil itong Marikina isa to sa lalo ngayon sa panahon natin ay maulan-ulan, laging baha, talagang isa ang Marikina sa pinaka naaapektuhan. No, kaya sana naman imbis na ipambili ng relo, na mamahaling relo, milyones na relo, na nagkakahalaga ng milyon, at bag, at kung damit pa or necklace na tinatawag nila, sana mas maganda kung ilaan na lang yan para dun sa lugar na kung saan si Stella Kimbo, sa katulad niya, sa Marikina, mas ilaan na, kagaya nung sinabi ko na yung 4.5 billion na yun, million na bag na yun, kung sakali man na galing yun sa kaban ng bayan, pwedeng ibili ng mga bangka yun. May mga bangka na gawa sa matitigas na plastic para ipamigay sa mga tiga Marikina para in case na bumaha, may magagamit sila, hindi na sila mag-aabang ng rescue. Anytime, pwede silang umalis sa mga bahay nila at madadala nila yung mga kagamitan na importante sa mga lilikasan nila. Pwede yun, pwedeng ganun ang gawin dun. O kaya ayuda, 'di ba? Yung 4.5 million na yun, napakadaming ayuda na nun. Buong Marikina mabibigyan mo na, 'di ba? Kaya medyo talagang tumaas ang kilay ng mga tao, ng mga kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na sa Marikina, na bakit ganyan? Tapos ang pinakamalapit pa dito, halos lahat ng nangyayari or nakikita natin ng mga project, building, mga establishment sa Marikina ay may tatak na queue na isa sa mga kinagalit at kini-question ng mga Pilipino ngayon na bakit may logo mo? Bakit? Pera mo ba ang galing ba sa bulsa mo ang ginawang ganyan? Kaya nagawa yung building na yan, simbahan, hospital, paaralan dahil ba sa pera mo? Hindi, dahil sa pera ng bayan yan. Hindi yan dahil sa'yo. Kaya wala kang karapatan na lagyan mo ng logo mo yan or mukha mo yung mga school na yan dahil pera namin yan. Yun ang ng mga tao dito kay Stella Kimbo dito sa mag-asawa. Ngayon, hindi natin alam kung totoo itong plunder na to na dito kay Ma'am Stella Kimbo na parang sasampahan ng plunder dahil na-choke nga dito sa nangyari, na-choke talaga na parang na-stress na wala sa wisyo itong si Ma'am Stella Kimbo, dahil nga dito at
At okay na nga, 'di ba? Nababa siya dahil dun sa mga kagamitan niya. Tapos dumagdag pa to. Ito, may dudugtong pa akong video sa inyo. Ito, Kimbo, nag-workout sa stress, 1.6 trillion. Natukoy na, karma na ito kay Kimbo. Diba? Maituturing na isang malaking karma ang nangyayari ngayon kay Stella Wamos Kimbo dahil sa nangyaring budget interpellation. Stella Wamos. Puta. Gago! Napaisip ako sabi ko, anong Stella Wamos Kimbo? Yung pala si hindi nakita ko yung post nung nakaraan sa Facebook na pinagtapat yung mukha nila. Siraulo din talaga mga Pilipino pag ginawan ka ng ganun no? Stella Wamos Kimbo, play. Sa Kongreso, kung saan siya ay natanong patungkol sa 1.6 billion pesos na hindi nga ito makasagot at nagkandaw taluta. Sinabayan pa ni Congresswoman Bernadette Herrera na talaga namang halos lumubog sa kahihiyan itong si Stella Wamos Kimbo. Atin din pasalamatan ang PhilReca Party List sa kanyang pagtatanong kay Stella Kimbo. Ang banat ni Grisette Laureto Chu, "Dear Teacher Stella, habang binabantayan ka ng mga kalaban na inggitera na inggit sa mga Hermes at Diamante mo, sa akin mo lang muna ipagkatiwala." Visit na yan. Oo nga, no? Ako din, Ma'am Stella Kimbo, ganito lang po itsura ko pero mapagkakatiwalaan po ako. Pwede nyo ipatabi muna yung Hermes nyo. Yung relo nyo na tigwa 1M dyan, pwede, anytime. Oo, safe na safe sa akin yan, ha? Oo, ibabalik ko na lang yan pag nakaupo na ulit si BP Sara bilang presidente. Para hindi mo na makuha sa akin. Gago! Oo, pwede yan sa akin, Ma'am Stella. Oo, hindi, mapagkakatiwala. Mukha lang akong marumi pero malinis ang konsensya ko. Ay, naku. Okay, play. Ang mga yan. At kunin mo na lang pagsasaldi ko na ang pinagpiestahan ng mga inggiterong yan. Safe yan sa akin. Pagmulat ng mata... Dito ko tawa talaga, Yung sa, dito sa... Pati pala yung mga kalsada, Pati yung mga drainage. Ito, ano naman to? Ano tong isa? Hindi ko tukoy ko ano tong isa. Yung nasa baba nung, cement. Nasa gitna. Ito. Yan, Ano kaya to? Jug. Pati sa jug, bagay sa sandok, meron nga sa jug. Dito ako, grabe, Pagmulat ng mata, letter Q ang nakikita sa Marikina. Sa Marikina. Tayo nang magpunta, tuklasin sa Marikina ang sayan, ang sagwa. Buisit din to si Grisette Laureto Chu, Letter Q ang nakita sa Marikina. Tayo nang magpunta, tuklasin sa Marikina. Ang saya, ang sagwa. Doon sa Marikina, tayo na. Mga politiko sa Marikina, maliksi, pabida. Pero gaya nga ng tanong ng PhilReca Party List kay Stella Kimbo, saan napunta ang 1.6 trillion pesos? Heto ang sagot ng isang accounting expert mula US si Edwin Hamora. Asan? Budget Mystery 101. Paano nga nawawala ang 1.6 trillion? Tanong mo kay Stella Birkin Kimbo. It's truly a marvel to watch Miss Birkin Stella Kimbo, the chair of the Budget Committee, fumble like a circus clown when asked about the 1.6 trillion surplus. Yun nga, ito nga yung pinakatanong dito, Saan nga ba napunta yan? Hindi biro yan, kahit trillion po yan, trillion. 1.6 trillion, na budget. Asan na? Bakit hindi masagot-sagot? Napakalaking pera po niyan. Napakaraming Pilipino matutulungan niyan kung sakali man na sa kanila mapunta yung 1.6 trillion na yan. Ngayon, kung sa bulsa lang ng politiko, anak ng puta, pagsilayas na kayo. Gago! Pwede mo, laking pera niyo no, 1.6 trillion. Ilang flood control na, magkano ang flood control na ginagastos ang flood control? Nasa 1.4 billion. A day. A day or week. Or month. Hindi ko alam. Hindi ko masyadong tukoy. Pero
itong 1.6 trillion na to, ay napakalaking pera ho nito. Nakarapat dapat ay mapakinabangan to ng taong bayan. Hindi ng hindi ng mga politiko. Hindi dapat to. Tsaka ito, Ma'am Stella Kimbo, itong 1.6 trillion, marami-raming Hermes na bag to. Gago! Kaya mong punuin na yung yung bahay nyo diyan sa 1.6 trillion na yan. Hindi ko lang alam din kung bakit hindi masagot-sagot ni Ma'am Stella Kimbo ito. Samantalang siya naman yung dapat talagang sumagot diyan dahil alam naman natin kung ano yung kanyang posisyon. Ma'am Stella, alam nyo kasi ganito yan bago nga kayo manita ng baho ng iba, isipin nyo muna na bumabaho at may baho din kayo. Kagaya ng ginawa nyo kay BP Sara. So ngayon, naglabasan na at hindi na mismo ang Duterte ang gumawa niyan, kundi ang taong bayan na mismo ang nakahalata at nakadiskubre ng kung ano mang meron ng isang Stella Kimbo. Diba? Ngayon, may mga lumalabas pa na sa asawa daw ni Stella Kimbo ay ito ay isang child abuser at may mga iba pang kaso. Ngayon mukhang makakasuhan nitong si Ma'am Stella Kimbo. Ewan natin dito pero yun nga, ang sana may paliwanag to ng maayos ni Ma'am Stella Kimbo yung about sa 1.6 trillion na to. No? Hindi yung pwede na sasabihin mo na mag-ano na lang kayo sa Supreme Court, magganito na lang kayo, mag-file na lang kayo. Hindi pa pwede. Kailangan sagutin mo at may paliwanag mo rin yan. No. So, yun. Ano pa bang sasabihin na natin niya? Wala na. Kawawa naman si Ma'am Stella Kimbo. Baka umiyak na yan. Pero yun nga, Ma'am Stella Kimbo, kung gusto mo ipagkatiwala yung mga relos, mga 1 point, mga mamahali mong relo dyan, tsaka bag, anytime open ang bahay ko. Gago! So yan, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Kayo, mag-comment kayo kung anong komento nyo sa napanood nyo at na-reaction na natin ng mga video ngayon. Comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At no skip ads naman po tayo sa mga nakakaluwag-luwag dyan. Saglit lang ho yan. Huwag nyo na lang skip, ha? So, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.